Umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog sa pagtama ng Russian missile sa Ukraine. Nangyari po yan sa lungsod kung saan nagmula si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ayon sa Ukrainian military, nadamay sa airstrike ang isang playground. 20 ang nasawi kabilang ang 9 na mga bata. 33 naman ang sugatan. Noong nakaraang buwan lang, nagmungkahi ang Amerika ng kasunduan para sa full ceasefire na tinanggap ng Ukraine pero tinanggihan ng Russia. Hindi bababa sa 18 ang nasawi matapos bumigay ang kisame ng isang nightclub sa Dominican Republic. Mahigit 100 naman ang sugatan. Naganap ang insidente sa gitna ng performance ng isang singer. Hindi pa malinaw kung ano ang naging sanhi nito at nagpapatuloy ang paghahanap sa mga natrapa at posibleng natabunan sa loob. Pinasight in contempt ng House Tri-Committee ang 4 na social media personality kaugnay sa investigasyon sa naglipa ng fake news online. Sa kabila ng paulit-ulit na summons, bigong dumalo sa pagdinig ngayong araw sina Sas Sasot at Jeffrey Celis. Pinakukumpirma rin ng komite sa DFA at Bureau of Immigration kung nasaan ang dalawa. Nagsumite naman ng mga dokumento si Lorraine Badoy na nagsasabing nasa Hong Kong siya. Pero cited in contempt pa rin dahil bigo raw siyang magbigay ng legal excuse. Cited in contempt naman si Mark Anthony Lopez dahil sa mga pahayag na umaatake sa TRICOM. Hindi raw siya dumalo sa pagdinig ngayong araw dahil tumestigo na siya sa nakaraang pagdinig. Sa mga gustong mamasyal at mag-relax ngayong tag-init, pwede pong dumayo sa Panglao, Bohol. Handog ng isang resort ang kakaibang spa experience. Ang tila pagkagat-kagat ng mga isda. Kinakain ng mga Gararufa Dr. Fish ang mga dead skin cells na tila masahe sa katawan. Ipinagmamalaki rin sa Panglao ang kanilang mga white sand beach. Tila nagkwakwentuhan lang ang grupo ng kabataang ito sa labas ng isang mall sa Quezon o sa Cotabato City, pero sumiklab ang gulo at nagsuntukan sila. Agad umawat ang naka-duty na security guard at dumating din ang mga pulis at naresolba ang gulo. Wala namang naiulat na nasugatan. Posible nga bang muling mabuhay ang isang uri ng hayop na mahigit 10,000 taon nang wala sa mundo? Umukit po ng kasaysayan ng isang biotech company sa Amerika na tagumpay na nakabuo ng 3 buhay na puting lobo. Nakawanis o kawangis ng extinct na dire wolf. Sa pamamagitan ng cloning at gene editing technology, binago ng kumpanya ang genes ng isang gray wolf na siyang pinakamalapit na kamag-anak ng dire wolf. Ang resulta ay isang hybrid species na may mga katangian ng na-extinct na lobo. Pero ayon po sa isang propesor, malabong maibalik ang mga dire wolf dahil hindi naman eksaktong kopya ng mga na-extinct na lobo ang nabuo. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.